Sherry Ann Canlas. Dito na po kami tumira sa Malabon ng ilang taon na. Actually, dito sa bahay na to, 8 years na kaming nakatira dito as nagre-rent po. Kung naaalala ko po, simula nung bata pa ako, dito na rin ako pinanganak, dito na rin ako nag-aral ng elementary, ng high school, and then ng college po. Kung hindi po kami mayaman, lumaki rin po ako sa hirap. Yung hirap po ng buhay, naranasan po namin dito. Dating po na yung ulam namin, hati-hati kami, 10 tao po kami. So dumarating din po na every time na may unos, merong mga bagyo, sobrang binabaha po dito sa Malabon. So kahit yung mga tao dito sa bahay na nagtatrabaho, hindi po makaalis kasi nga ang hirap kasi lagpas tao po yung baha. Tataguyod po sa amin para mabuhay araw-araw. Yung nanay ko po nasa Jordan. Kasi di na po sasapat yung arawan na kailangan namin dito para mabuhay. So, na dumarating sa time na tatawag yun sa amin, tatawag kay nanay, sumusuka daw siya ng dugo. Kaya nung time na yon, nagdesisyon siya after 6 years na magstay dito sa Pilipinas. Nagbebenta po siya ng mga palanggana, mga basahan, dun sa may Tianggian. Na nagpakita sa akin na isang opportunity na sabi ko sa sarili ko nung time na yon, sabi ko baka ito na yon, baka ito na yung dinarasal ko, baka ito na yung dinarasal ng pamilya ko, na yung chance na sabi ko baka ito na yung mabago yung buhay namin, makaahon kami sa hirap, na sabi ko what if i-try ko siya. Sabi ko pwede naman pala kasi marami rin palang kagaya ko na kahit hindi nakapagtapos is nagagawa yung ganitong negosyo. Meron namang mga professional na ginagawa yung ganitong business. So, isa lang yung motivation ko na sabi ko sa sarili ko, ba't sila nagagawa nila? Ba't ako hindi ko siya gagawin? Siyempre, hindi matatanggal sa atin na totoo ba siya? May mga tao bang kumikita dito? May mga tao bang yumayaman sa ganitong industry? Hindi kasi matatanggal yung tao tayo, yung duda na baka kasi ganito, baka ganyan. Pero yung to the point na sabi ko sa sarili ko, hindi ko malalaman isang bagay kung hindi ko siya gagawin. Yung effort, sobrang effort, yung tipong yung umaga, ginagawa mong gabi, yung gabi, ginagawa mong umaga, na may mga taong hindi naniniwala sa ginagawa mo, may pamilya ka na hindi sumusuporta sa'yo, may mga taong nagtatawa sa'yo sa ganito negosyo. Pero lahat yun is ginawa ko siyang vitamins, na yun yung tumulak sa akin para mas gawin ko siya. Kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaan may mga taong magsabi sa akin na hindi ko to kaya, hindi to para sa akin. Na-earn ko po yung unang income ko, di naman po agad malaki. Ang una ko po kinita dito sa ganitong business, sa maximum 88, nasa 500 pesos lang. After noon, sabi ko, nung napalitan ko siya, yung cheque na meron sa aking in-issue. Alam mo ba, yung simula nung time na nakita ko yung pangalan ko, na nakalagay, Sherry Ann Canlas, may 500 pesos doon. Alam mo yung feeling na sobrang nakakatuwa, na ibig sabihin is totoo pala itong ginagawa ko. Alam mo yung first check na yon, tumatak yun sa isip ko, nasabi ko sa sarili ko, mas gagawin ko pa siya, mas hahatawin ko pa siya, hanggang dire-diretso, until after 2 months, kumita naman ako ng 6,000, hanggang tuloy-tuloy ulit. Alam mo, na-enjoy ko yung moment na sabi ko sa sarili ko, lahat is bayad. Doon ko na rin po kinita yung 7 digits figure na 1 million pesos po. At dito ko na rin po nabili yung sa sarili kong sasakyan. At nakabili rin po ako ng lote na doon ko po papatuyuan yung ireregalo kong bahay sa parents ko. Kung ikaw ay nabigyan ka ng opportunity ng Maximum 88 Corporation, kagaya ko, cherish mo yung mga panahon na nakakita ka ng chance na mabago rin yung buhay mo, katulad din namin,
nasabi ko sa sarili ko na kung ako nga is nagawa ko, marami ring tao na nanonood ngayon na sana na-inspired ko na sa buhay marami ka talaga pagdadaanan, pero maniwala ka sa akin sa hindi. Everything happens for a reason. God's will na nakita mo yung ganitong negosyo, hindi ka dadalhin dito kung hindi siya para sa'yo. I'm Sherry Ann Nicole Canlas at ito ang M88 success story ko.